Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa House of Lies. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa House of Lies, lalo pang lumalim ang bangungot. Ang humihingi ng kapatawaran ay siya palang pinakamalaking panganib. Ang maaaring magtiyak na walang makakalabas ng buhay. Naroon ang isang ina, handang isakripisyo ang sarili para sa anak. Naroon ang isang bata, pasan ang kasalanan ng sariling dugo. Naroon ang isang babae, pumili ng paghihiganti kahit kapalit ay buhay ng lahat. At naroon si Aldrin, isang lalaking hindi na tumatakbo para mabuhay, kundi determinado nang may madala sa libingan ng kanyang sariling dilim. Sa loob ng gusaling nakatakdang gibain, umalingaw-ngaw ang pinakakakilabot na tanong. Sino pa ba ang mapagkakatiwalaan? Tahimik ang paligid, ngunit hindi yon kapayapaan, kundi katahimikan bago ang pagsabog. Sa isang sulok, hawak ni Aldrin ang detonation switch. Maliit na bagay, ngunit sapat upang burahin ang mga buhay, alaala at katotohanan. Hindi na siya naghahanap ng pagtakas. Ang kanyang mukha ay mukha ng hayop na naipit sa sulok. At kapag ang ganitong tao'y wala ng daan palabas, siya ang pinakadelikado. Bakit hindi na lang natin tapusin sila ngayon? Isang tanong na naglantad ng tunay na plano. Hindi lamang nila nais patayin sina Marge at Reyna. Nais muna nilang pahirapan. Barilin ang kanilang mga binti upang alisin ang pag-asa ng pagtakas. Saka iwan sa loob upang mamatay sa pagsabog. Isang kamatayang hindi lamang malupit, kundi lubog sa puot. Ano ba talaga ang layunin ni Aldrin? Pera, takot, o simpleng pagtangging matalo. Samantala, pasan ni Ashley ang bigat na hindi kanya. Isang batang babae, nakaramdam ng takot, nakaramdam ng hiya. Sa bawat tanong niya tungkol sa kanyang ina, lalo pang nababasag ang tiwala. Kasama ba si Mama sa mga kumuha sa atin? Isang tanong na masakit marinig, sapagkat kapag ang bata ay nagsimulang magduda sa sariling ina, ibig sabihin, matagal nang may bitak ang pamilya. Mga kasinungalingan, katahimikan, nakatagong katotohanan, lahat ay nag-ukit ng sugat sa kanyang puso. At habang nakatayo sa gilid ng kamatayan sina Marge at Reyna, lalo pang bumigat ang eksena. May paghingi ng tawad, may pag-amin, may pagbubunyag ng sakit na matagal nang itinanggi. Patawad. Patawad sa ginawa ni Mama kay Lola at Tita. Ngunit ang pinakamalupit na katotohanan, walang kasalanan si Ashley. Sa lamang siyang bata, iniwan sa digmaan ng matatanda. Ginamit, nalito, pinilit pasanin ang kahihiyan ng ina, isang inang unti-unting nilalamon ng galit. Dito naging malinaw ang kaibahan sa pagitan ng pusong sugatan at pusong tuluyan ng nabubulok. Sina Marge at Reyna, kahit nasa bingit ng kamatayan, nakita ang inosensya ni Ashley. Hindi nila siya itinuring na kaaway, hindi siya sinisi. Sapagkat alam nilang madalas ang mga bata ang nagdurusa sa kasalanan ng mga magulang. Ang kasalanan ng iyong ina ay hindi kasalanan mo. Isang simpleng linya, ngunit mabigat ang kahulugan. Sa mundong puno ng sisi, ang pinakamahirap na regalo ay habag. Sa labas, nagsimula ang galaw. May mga taong nagmamadaling pigilan ang bangungot. Kumalat ang takot, lumaki ang kaguluhan. At naroon si Paulo, alam ang panganib. Ngunit hindi kayang manatiling ligtas habang ang kanyang ina at asaway nakaharap sa kamatayan. Sinabihan siyang tumigil. Sinabihan siyang mahina. Sinabihan siyang baka lalo pang mapahamak. Ngunit paano mo pipigilan ang isang anak at asawa na nakikita ang mahal sa buhay na nilalamon ng kamatayan? Dad, ipinapangako ko,
Ililigtas ko si Mama at si Marge. Dito, naging malinaw ang tunay na bigat ng pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo, hindi ito tungkol sa pangalan, ito'y tungkol sa sandaling kailangan mong pumili, manatiling ligtas, o isugal ang buhay para sa mga mahal mo. Pinili ni Paulo ang panganib. Bawat hakbang sa loob ng gusali lalong nagpapabigat sa hangin. Bawat pader ay tila may tinatagong lihim. Bawat palapag ay maaaring huling hakbang. At habang hinahanap nila sina Marge at Reyna, lumitaw ang mas nakakatakot na katotohanan. Ang gusali ay puno ng mga bomba. Hindi ito simpleng hostage situation, kundi isang planadong libingang buhay, at hawak ni Aldrin ang susi. Sa sandaling iyon, hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan ng bilis, kailangan ng tiyaga, kailangan ng malinaw na isip. Ngunit paano ka mananatiling kalmado kung anumang segundo'y maaaring sumabog ang gusaling kinaroroonan ng iyong pamilya? Lalong lumubog si Aldrin sa sarili. Hindi na siya basta galit. Nilamon na siya ng kawalan ng pag-asa. Ayaw niyang mahuli. Ayaw niyang makulong. Ayaw niyang makita ng mundo ang kanyang tunay na mukha. Kaya pinili niya ang kamatayan basta't may madadala siyang iba. Hindi ko kailanman tatanggapin na tayo'y mahuli. Hindi ko kailanman tatanggapin na masira ang ating mga plano. Ang kinatatakutan niya'y hindi ang kasalanan mismo, kundi ang kasalanang mabunyag. At naroon si Thea. Minsan ay nabuhay sa sariling dahilan, sariling galit, sariling sugat. Ngayon, hindi na malinaw kung alin ang paghihiganti at alin ang kabaliwan. Ang kanyang galit kina Marge at Reyna ay hindi lamang puot ng kaaway. Ito'y puot ng isang babaeng naniniwalang siya'y kinuha, iniwan, pinabayaan. Pag-ibig ba iyon o pagkahumaling? Habang papalapit ang mga pulis, habang tumitindi ang tensyon, bumagsak ang isang utos na parang hatol. Hanapin sina Marge at Reyna. Patayin sila ngayon. At sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang huling hibla ng pag-asa. Sina Marge at Reyna, sugatan, pagod, takot, ngunit buhay pa. Sa kanilang mga mata naroon ang dalawang bagay, takot sa kamatayan at dalamhati ng katotohanang huli ng nasabi. Sapagkat madalas, kapag dumarating ang wakas, doon lamang nagkakaroon ng tapang ang tao na magsabi ng totoo. At sa gitna ng gusaling maaaring maging kanilang libingan anumang oras, hinarap ni Reyna si Marge. Hindi na siya ang mahigpit na ina, hindi na siya ang mapagmalaking babae. Isa na lamang siyang ina, humihingi ng tawad sa anak na matagal niyang nasaktan. Anuman ang mangyari sa akin, ipangako mo. Huwag kang titigil hanggat maparusahan si Thea sa pagpatay kay Edward. Sa House of Lies, muling bumalik ang pangalang Edward. Parang multo na nagbalik upang ipaalala ang ugat ng lahat ng away, puot at lihim. Bago pa man sumabog ang gusali, matagal nang sira ang pamilya. May namatay, may nawala, at matagal nang gumuho ang kanilang tahanan. Ngunit bago makalapit sa kaligtasan sina Marge at Reyna, lumitaw si Thea. Walang bakas ng takot o konsensya sa kanyang mukha. Puro naglalagablab na galit. Para bang sinisisi niya ang buong mundo sa buhay na siya mismo ang sumira. Mamatay kayo! Tumigil ang oras. Sa gusaling puno ng bomba, naroon ang isang ina, isang anak, isang asawa, at isang babae na walang pakialam kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Isang sandali kung saan isang balalang ang makapagbabago ng lahat. Sapagkat ang pinakamatinding sigaw ay hindi palaging nakakatakot. Minsan, ang tunay na bangungot ay mula sa taong matagal nang nagplano ng tahimik, nakaupo sa hapag ng pamilya na may ngiti. Hindi na nagtago si Thea sa mga palusot. Hindi na siya nagkunwaring biktima. Hindi na siya humihingi ng awa. Bawat salita'y lason. Bawat hakbang, palapit kina Marge at Reyna, ay hatol na matagal na niyang gustong ibigay. At habang papalapit ang panganib, tinusok ang puso ni Reyna ng isang sandali. Kahit sugatan, pinili niyang iligtas ang buhay ng anak.
Marge, pumunta ka kay Paulo. Kaya ko ito. Ako ang mananagot. Narinig ang bigat ng kanyang mga salita. Sapagkat ang bigat ng House of Lies ay hindi lamang nasa mga kontrabida, baril, bomba, o habulan. Nasa mga magulang na, kahit huli na, natutong magmahal ng tama. Nasa mga anak na lumaki sa bahay na itinayo sa kasinungalingan. Nasa mga asawa't magulang na tiniis ang pagtataksil, manipulasyon, at mga lihim na dahan-dahang sumira sa kanila. Isa na akong anak ang nawala. Kapag nawala pa ang isa, hindi ko nakakayanin. Mga salita ni Reyna na tumagos sa gitna ng kaguluhan. Sa loob ng maraming taon siya'y mahigpit, mapagmataas, at madalas malupit. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang tunay na puso. Puso ng isang ina, takot na muling mawala ng anak. Dito lumitaw ang kabalintunaan ng kwento, pag-ibig at kalupitan magkasama, kapatawaran at paghihigante nagbabanggaan. Kung ikaw si Marge, iiwan mo ba ang sugatang ina upang iligtas ang asawa? Walang simpleng sagot. Ang ganitong sakit ay hindi nasusukat sa tama o mali. Nasusukat ito sa lalim ng sugat na kaya mong dalhin habang tumatakas sa kamatayan. Samantala, si Paulo ay nakaharap sa panganib sa ibang bahagi ng gusali. Bawat segundo'y lumalaki ang kanyang takot. Hindi niya alam kung buhay pa sina Marge at Reyna. Hindi niya alam kung naipindot na ni Aldrin ang switch. Hindi niya alam kung narating na sila ni Thea. At habang nagmamadali ang mga pulis, sina Greg at ang iba pang humahabol sa mga kriminal ay kailangang magpasya sa isang iglap. Hindi na ito normal na operasyon. Isang maling galaw, isang maling sigaw, isang maling segundo, at maaaring lamunin silang lahat ng pagsabog. Tumakbo si Aldrin, hindi lamang upang makatakas, kundi dala ang paniniwalang kahit natalo na siya, maaari pa niyang gawing abo ang tagumpay ng iba. May mga lalaking marunong tumanggap ng pagkatalo. Ngunit ang mga tulad ni Aldrin, kapag bumagsak, nais nilang hilahin ang lahat pababa. Kapag nahuli ako, sisiguraduhin kong kayo muna ang mamamatay. Mga salitang hindi mula sa takot, kundi mula sa taong alipin ng sariling dilim. At sa gitna, nakatayo si Thea. Nang makita ni Marge ang galit sa kanyang mga mata, para bang bumalik ang lahat, mga nawalang mahal sa buhay, taon ng panlilinlang, kamatayan ni Edward, at mga sugat na hindi kailanman gumaling dahil patuloy na nagsisinungaling ang mga tao. Hanggang saan kayang magsinungaling ang isang tao para protektahan ang sarili? Ang galit ni Thea ay hindi lamang upang patayin si Marge. Nais niyang patayin ang katotohanan mismo. Sapagkat hanggat buhay si Marge, may magsasalita. Hanggat buhay si Reyna, may magpapatotoo. Hanggat buhay si Paulo, may lalaban. Kaya kailangan silang burahin. Sa House of Lies, dumating ang karma ng tahimik. Hindi sa sigaw o babala, kundi sa anyo ng gumuguhong gusali, ng baril na naagaw, ng planong bumaligtad laban sa mismong gumawa nito. Nang sa wakas matagpuan sina Marge at Paulo, sumilay ang pag-asa. Isang yakap, isang hinga, isang pasasalamat. Buhay sila, ngunit hindi pa tapos. Nasa itaas pa rin ang mga bomba. At si Thea, hindi pa napipigilan. I thought I would never see you again. Sa mga salitang iyon, naroon ang pagod ng isang taong muntik nang matapos ang mundo. Si Marge, bagaman matatag, ay tao pa rin. May takot, may panghihina, may pagkakasala. Iniwan niya ang ina, hindi dahil pinili, kundi dahil kailangan niyang piliin ang buhay na maaari pang mailigtas. I had no choice. I cannot leave you. Dito lumitaw ang pinakamabigat na uri ng pag-ibig, ang pag-ibig na pasa ng sugat. Sapagkat kahit tama ang desisyon, hindi tumitigil ang konsensya sa paghabol. Ilang sandali pa, dumating ang balita, ligtas si Reyna. Aalagaan siya ng mga mediko. Buhay siya, sugatan ngunit buhay. At si Thea, bumagsak na walang malay sa ika-6 na palapag.
Si Aldrin, nabaril sa sariling pagtatanggol. Para bang muling huminga ang mundo. Akala ng lahat tapos na ang bangungot. Ngunit sa House of Lies, kapag akala mong tapos na, doon nagsisimula ang huling dagok. Sapagkat nasa kamay pa rin ng isa ang switch ng bomba. Maaari pa ring sumabog ang gusali. At si Aldrin, bagaman sugatan at nakagapos, nag-iwan ng panganib na hindi pa tapos. Takbo! Isang linya, isang babala, at muling bumalik ang takot. Lahat ng pagod, lahat ng luha, lahat ng pag-asa ay kailangang isantabi. Sapagkat walang halaga ang katotohanan kung hindi ka makakalabas ng buhay. Tumakbo sila sa gumuguhong gusali, pasan ang sugat, pagkakasala, at mga pangakong nabasag. Ngunit may isang hindi nakalabas, si Thea. Sa huling sandali, hindi siya nahuli, hindi rin nakatakas. Para bang ang gusali mismo ang naging hukom niya. Ang bahay na naging simbolo ng kasinungalingan, karahasan, at pagtataksil ay siya ring lumamon sa babaeng matagal nang nagpapakain sa dilim nito. Ngunit, kahit sa kamatayan ni Thea, hindi dumating ang kapayapaan. Sapagkat may isang bata pang naiwan, si Ashley. Paano mo sasabihin sa isang bata na ang kanyang ina, ang inang kinatatakutan, kinamumuhian at minahal ay hindi na babalik? May mga katotohanang kahit gaano kamandahan-dahan magsalita, ay nakakasira pa rin ng puso. Pagkatapos ng pagsabog, ng mga sigaw, ng dugo at pagtakbo, nang muntik nang maging libingan ang gusali, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi iyon katahimikan ng tagumpay. Katahimikan iyon ng trahedya. Katahimikan na naririnig sa ospital, sa sala ng bahay, sa mga sandaling walang nakakaalam kung dapat bang magpasalamat o magdalamhati. Naroon si Ashley. Naghihintay, nagtatanong, umaasa. Nahuli ba si mama ng pulis? Sa tanong na iyon, biglang bumigat ang hangin. Paano mo ipapaliwanag sa isang bata na hindi na mahuhuli ang kanyang ina, sapagkat wala na siya? Paano mo ipapaliwanag na ang babaeng nagkamali, nanakit, nagsinungaling, at nagdulot ng walang katapusang sakit ay sa huli gumawa ng isang bagay na maaari pang tawaging sakripisyo? Ang buhay ng tao ay hindi kailanman maisasara sa isang salita. Hindi siya puro masama. Hindi siya puro biktima. Hindi siya puro ina. Hindi siya puro kontrabida. Siya'y tao. At ang tao'y madalas nakakalito, masakit, at mahirap patawarin. Sinabi kay Ashley ang katotohanan. Humingi ng kapatawaran ang kanyang ina, hindi lamang kina Marge at Reyna, kundi sa kanya rin. Sa batang dapat niyang protektahan. Sa batang hindi niya dapat ginawang panangga o pasanin. Umaasa siyang mapapatawad siya ni Ashley, sapagkat iyon ang pinakamahalaga. Sa House of Lies, dumating ang pinakamasakit na sandali kay Ashley. Bumigay siya, hindi dahil nawala ang galit, hindi dahil nabura ang lahat ng mali, kundi dahil kahit gaano kalalim ang sugat ng isang anak sa ina, palaging may bahagi ng puso na naghahangad ng huling yakap, huling paliwanag, huling pagkakataon na marinig ang mga salitang, "Mahal kita." At iyon ang pinakamalupit na katotohanan, sapagkat huli na. Hindi kailangan ng malakas na musika o magarbong tunog ang eksenang iyon. Ang kailangan lamang ay ang mukha ng isang batang hindi alam kung paano magdalamhati para sa inang minahal at kinatakutan niya. Lumapit si Marge, isang tiyahin, isang babaeng dumaan sa sariling impyerno, hindi upang takpan ang kasalanan ni Thea, kundi upang ibigay kay Ashley ang bagay na hindi na maibibigay ng kanyang ina. Katiyakan. Hindi ka nag-iisa. Narito kami para sa iyo. Simple. Ngunit para sa isang batang nawala ng ina, sapat na iyon upang muling makahanap ng dahilan para huminga. Mula rito, nagbago ang bigat ng kwento. Ang dating kasaysayan ng paghihiganti ay unti-unting naging kwento ng paggaling. Hindi mabilis, hindi madali, hindi perpekto, sapagkat ang sugat na galing sa pamilya ang pinakamatagal maghilom.
Buhay si Marge, ngunit pasan niya ang pagkakasala. Inisip niya si Thea. Nagtanong siya sa sarili kung dapat ba niyang sinubukang iligtas ito. Kahit ilang beses siyang tinangkang patayin ni Thea, kahit ilang beses siyang sinaktan, may bahagi ng puso ni Marge na hindi kayang magsaya sa kamatayan ng kapwa-tao. Dito, lumitaw ang kaibahan sa pagitan ng pusong sugatan at pusong tuluyan ng nilamon ng puot. Sugatan si Marge, ngunit hindi siya naging tulad ni Thea, sapagkat ang karma ay may sariling batas. Mabigat na katotohanan ito. Sa buhay, hindi palaging tao ang humuhusga. Bumabalik ang kasinungalingan, winawasak ng mga lihim ang mga nagtatago nito. At ang mga nagtayo ng bahay sa panlilinlang ay sa huli inilibing sa guho ng sariling pader. Ngunit kahit dumating ang hustisya, hindi nawawala ang dalamhati. Nanatili ang pangalan ni Edward, isang pangalang hindi nababali. Ang kanyang kamatayan ay sugat na kailangang pasanin. Ang kanyang pagkawala ay paalala na ang kasamaan ay hindi lamang nag-iwan ng takot. Nag-iiwan ito ng bakanting upuan, na walang yakap, at mga salitang hindi na muling maririnig. Sa pamilya, may mga bagay na hindi kayang ayusin ng patawad. Ngunit may mga patawad na kailangan pa ring sabihin, hindi upang ibalik ang nakaraan, kundi upang pigilan ang patuloy na pagdurugo ng puso. Dahan-dahan, naghanda ang pamilya na lisanin ang bahay na matagal ng saksi sa kasinungalingan. Bawat sulok ay may alaala, away, luha, takot. Ligtas na sila, ngunit hindi na nila kayang maramdaman ang kaligtasan doon. Sobra na ang dalamhati, kaya't napagpasyahan nilang magsimula muli. Isang bagong buhay. Hindi upang tumakas, kundi sapagkat minsan, upang maghilom ang sugat, kailangan mong iwan ang lugar na paulit-ulit kang nasasaktan. May mga pamamaalam sa bahay, mga yakap, mga biro upang gumaan ang bigat. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay pagod. Pagod sa takot, pagod sa mga lihim, pagod sa pagiging matatag. At si Reyna, isang ina, isang lola, isang babaeng bumalik mula sa bingit ng kamatayan, sa wakas nakita ang halaga ng bagong simula. Wala nang pagmamataas. Wala nang kontrol. Ngayon, lahat ay tungkol na lamang sa pamilya. Sa pamilyang muntik nang mawala sa kasinungalingan. Pagkatapos, nagbago ang eksena. Umalis sila sa lumang bahay, patungo sa tahimik na lupain, payapang tanawin, kung saan wala nang sigaw, wala nang karahasan, wala nang lihim. Doon sila magtatayo ng bagong tahanan, ang dream house. Ngunit hindi lamang bahay. Doon nila muling itatayo ang tiwala, ang pamilya, at ang sarili nilang kapayapaan. Tingnan mo, Mama, ang ganda dito. Ang huling yugto ng House of Lies ay naging mabigat hindi dahil sa pagsabog, baril, o sigawan, kundi dahil sa katahimikan na sumunod. Ang simpleng linya, tingnan mo, Mama, ang ganda dito, ay dumaloy na parang ilog ng pag-asa. Hindi malakas, hindi magarbo, ngunit totoo. Si Marge, na minsang muntik nang mawala ng lahat, ngayon ay tinutupad ang pangako. Sa gitna ng lahat, nanatili ang isang pangarap. At minsan, ang pinakamatapang na hakbang ay muling mangarap. Kahit muntik ka nang mamatay sa loob ng sariling pamilya. Ngunit habang nakatingin sila sa lupang pagtatayuan ng bagong bahay, nanatili ang tanong. Kung ang lumang bahay ay puno ng kasinungalingan, sapat ba ang bago upang makalimutan ang lahat? O may mga lihim pa ring nakabaon sa lupa, naghihintay ng tamang oras upang muling lumitaw? Sa huli, ang pinakamahirap basagin ay hindi bahay, hindi gusali, hindi pangalan ng pamilya. Ang pinakamahirap basagin ay ang kasinungalingang matagal mong pinaniwalaan na totoo. Habang nakatayo sina Marge, Paulo, Ashley, at ang buong pamilya sa lupang pagtatayuan ng bagong tahanan, para bang nasa ibang mundo sila. Walang tunog ng pagsabog, walang sigaw ni Aldrin, walang matatalim na salita ni Thea.
Ngunit nanatili ang mga anino sa kanilang mga mata, sapagkat ang trauma ay hindi lang nananatili sa lugar ng pangyayari. Sumusunod ito, sumisilip sa katahimikan, gumigising sa gabi, at madalas, kahit nasa harap mo na ang bagong simula, bahagi ng puso'y nananatiling binabagabag. Naintindihan ni Marge, hindi sapat ang magandang tanawin upang burahin ang nakaraan. Ngunit sapat ito upang magsimula muli. Sapat upang sabihin, hindi na tayo mananatili roon. Hindi na sa bahay kung saan bawat silid ay may lihim. Hindi na sa bahay kung saan bawat anyo ng pag-ibig ay may kasamang sakit. Hindi na sa bahay na naging simbolo ng kasinungalingan, karahasan, away at sikreto. Mabigat na linya, sapagkat matagal nang ang House of Lies ay hindi lamang lugar. Isa itong sistema, isang buhay na puno ng pagkukunwari at huwad ng ngiti. Mga magulang na nagpatawad sa maling dahilan. Mga anak na lumaki sa takot. Mga asawa't magulang na hindi na alam ang kaibahan ng pag-ibig at tanikala. Ngayon nais nilang putulin iyon. Nais nilang palitan ng bahay kung saan may pangalawang pagkakataon. Ngunit ang pangalawang pagkakataon ay hindi regalo. Kailangan itong kitain. Kailangan itong piliin araw-araw. Piliing hindi magsinungaling. Piliing hindi magtago ng lihim. Piliing ilantad ang sugat, gaano man kasakit. Piliing mahalin ang pamilya ng hindi kinokontrol. At dito nakapaloob ang kahulugan ng paglalakbay ni Marge. Hindi lamang siya nakaligtas. Natuto siya. At ang pinakamahalagang aral, ang katotohanan, gaano man kasakit, ay mas mabuti kaysa buhay na itinayo sa panlilinlang. Katotohanan na kailangang ipaglaban hanggang wakas. Isang pangako, hindi lamang para kay Edward, hindi lamang para kay Reyna, hindi lamang para kay Ashley, kundi para sa sarili niya, na minsang nabasag ng mga taong akala niya ay pamilya. Samantala, si Ashley ay kailangang matutong mabuhay kasama ang alaala ng ina. Hindi magiging madali. Paano mo aalalahanin ang isang taong nagbigay ng buhay ngunit nag-iwan ng malalim na sugat? Paano mo mamahalin ang isang ina na humingi ng kapatawaran sa huli, ngunit hindi na makabalik upang itama ang lahat? Walang mabilis na sagot, ngunit may pamilya siyang sasamahan siya. Iyon ang tunay na punto. Si Paulo, bilang asawa at ama, ay kailangang tumayo ng matatag sa bagong simula. Hindi lamang bilang tagapagtanggol sa oras ng panganib, kundi bilang haligi sa oras ng kapayapaan. Sapagkat madalas, mas mahirap muling buuin ang pamilya pagkatapos ng bagyo kaysa iligtas sila habang nagngangalit pa ang unos. Si Reyna, kasama ang kanyang mga sugat, pagsisisi at takot, ay kailangang matutong magmahal, ngunit hindi na sa pamamagitan ng pagkakadena. Kailangan niyang tanggapin na ang pagiging magulang ay hindi kontrol, kundi pag-amin sa pagkakamali kapag nangyari. At ang buong pamilya ay kailangang mamuhay sa ilalim ng anino ng katotohanan. Wala nang perpektong maskara. Wala nang bahay na maganda sa labas, ngunit bulok sa loob. Ngunit bago matapos ang kwento, nanatili ang isang anino, si Aldrin. Oo, napigilan na siya. Oo, bumagsak na ang kanyang mga plano. Oo, gumuho na ang kanyang mga pakana. Ngunit ang mga tulad niya, kahit natalo na diyo sa katawan, madalas nagiiwan ng lason. Mga dokumento, kasabwat, lihim, mga taong minsan niyang binili, ginamit, o tinakot. At dito lumitaw ang huling tanong. Tapos na ba talaga ang House of Lies? O ang pagbagsak ni Natea at Aldrin ay simula lamang ng mas malalalim pang lihim na lalabas? Sapagkat ang pamilyang matagal nang nabuhay sa pagtatago at pagkukunwari ay hindi maaaring umasa na isang pagsabog lang ang maglalantad ng lahat. May mga katotohanan pang nakatago. May mga pangalang hindi pa nababanggit. May mga kasalanang nakabaon pa sa lupa, ngunit hindi ibig sabihin patay na sila. Sa huling eksena,
Ang bagong bahay ay naging simbolo ng pag-asa. Ngunit sa hangin ay may kakaibang bigat. Para bang bumubulong? Oo, may bagong simula. Ngunit ang nakaraan ay hindi basta sumusuko. At iyon ang pinakamapait na aral. Maaaring muling itayo ang mga bahay. Maaaring muling maghilom ang mga pamilya. Maaaring muling matutong magpatawad ang mga puso. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman maaaring ikulong magpakailanman. Kung ikaw si Ashley, mapapatawad mo ba ang inang nagkamali ngunit sa huli nagsakripisyo? Kung ikaw si Marge, makakaya mo bang magsimula muli matapos ang lahat ng pagtataksil? At kung isang araw may bagong lihim na muling lumitaw mula sa nakaraan, handa ba ang pamilyang ito na harapin iyon? Isulat ang iyong saloobin sa mga komento. Kung naramdaman mo ang bigat ng episode na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at maghintay sa susunod na bahagi. Sapagkat sa House of Lies, madalas ang pinakatahimik na pintuan ang nagtatago ng pinakamalalakas na pagsabog. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.